Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Sunday morning na po, kaya naman bangon na tayo and start our day early. Lalo na ngayon na araw po ng palaspas. Kaya naman kung kayo po ay naghahanda na papunta sa simbahan, mabuting alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco. Ngayon nga po ay Palm Sunday. Ito po ang marka kung kailan matagumpay na nakarating sa Jerusalem si Jesus. Ito rin po ang simula ng Semana Santa. Ayon po sa Matthew verse 21, chapter 9, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. At kaugnay po sa Palm Sunday, paalala po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Lifted po ang number coding from April 1 to 3 and April 6, 2015 para po yan mabigyang pagkakataon ang mga biyahero sa Semana Santa. At bilang alternatibong mode of transport, operational naman po ang Pasig River Ferry from April 1 to 5. At mula pa rin po sa MMDA, kaugnay naman ito sa road repair and the reblocking ng DPWH sa darating po yan na Holy Week. Starting on April 2 to 5, 2015, magsisimula ang pagkukumpuni ng DPWH. Inaabisuhan po ang mga motorista sa mga sumusunod na daan. Southbound along Mindanao Avenue from Road 8 to North Avenue. Kasama rin po ang kahabaan ng E. Rodriguez Jr. Avenue C5 sa pagitan po yan ng Poseidon Street and Grand Meadows Avenue. Apektado rin po ang EDSA between Connecticut to Guadalupe Bridge, Mandaluyong City and from Guadalupe Station to Estrella Street. Asahan rin po ang pagsikip ng trapiko along C5 Pasig Boulevard to Bagong Ilog Service Road. Sa mga pa-northbound naman po, bibigat rin ang trapiko along EDSA Guadalupe Bridge to Temple Drive, Mandaluyong City and along C5 Road from Valle Verde to SM Warehouse. Kakain naman po ng dalawang linya sa EDSA ang reblocking from Buendia to Escuela Street. Naglabas naman po ng schedule ang LRT 1 and 2 para po yan sa Lenten season. Ngayong araw on April 1, 2015 for Line 1 last trip, alas 8 po ng gabi ang departure time sa Baclaran Terminal at Roosevelt Station. For Line 2 last trip po, alas 8 rin ng gabi ang departure time from Santolan Station and Recto Station. Tigil operasyon naman po ang LRT 1 and 2 on Monday, Thursday, and till Easter Sunday po yan. That's from April 2 to 5, 2015. Muling babalik sa operasyon ng LRT 1 and 2 on April 6, alas 5 po yan ng umaga. At para naman sa mga sumasakay ng MRT, ayon po sa pamunuan ng Metro Rail Transit, suspended po ang operasyon from April 2 to 5. Ang last trip naman from North Avenue ay 7:40 ng gabi, habang 8:20 naman po ng gabi mula yan sa Taft Avenue. Babalik sa normal na operasyon ang MRT sa darating po yan na Lunes, April 6, alas 5 ng umaga. Tuwing Semana Santa, marami po sa atin na magsisiuwian ng probinsya para masulit ang halos isang linggo na bakasyon. At sa inyong biyahe, tandaan po natin ang ilan sa mga road safety tips hatid po sa inyo ng Panahon TV at ng Philippine National Police. Since lifted po ang number coding, makakabuti po ang maagang pagbiyahe para maiwasan ang traffic. Huwag na rin po kakalimutan ang mga mahalagang dokumento gaya po ng driver's license, vehicle registration at insurance certificate. Kung may kasama po kayong bate sa inyong biyahe, siguraduhin na laging nakalak at sarado po ang bintana ng inyong sasakyan. Iwasan rin po ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. At para po sa inyong kaligtasan, huwag na po tayong magmaneho lalo na kung tayo po ay nakainom o yung intoxicated o kaya naman po tayo ay inaantok. Sundin natin ito hindi lamang para sa kaligtasan natin kundi na rin po para sa mga kasama natin na bumibiyahe. Huwag po kayong alas, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.